Isang Pinay galit at sobrang dismayado na nagbahagi sa nangyari sa kanyang Banco de Oro account or mas kilalang BDO. Dahil nalimas ang kanyang 189,000 pesos sa loob ng minuto lang na walang warning, walang OTP, as in wala lahat. Ngayon, ang tanong niya paano daw natin mapagkakatiwalaan ng BDO lalo na't sunod-sunod ang ganitong pangyayari na sangkot ang nasabing bangko. To Banco de Oro or BDO, FU. Pinaghirapan ko tong perang to. And that's it. It's all gone. I'm creating this video because I just got hacked today. I don't know how. Wala akong na-receive na OTP. Nagulat na lang ako right after my live. Nawala ng pera yung 3 accounts ko sa BDO. Literal guys, I'm gonna show it to you right now via green screen, ano na lang natira sa akin. Guys, literally ano lang pera ko. Ito nakita nyo kaya Alonzo pang surgery niya, dapat yan. And Jenny, nalipal pang bayad ko sa mga sewers, sa tahian, sa tela. Wala, 48 pesos na lang. So I called BDO right away. How did I find out? Because right after my live, bumaba ako sa tita ko, yung accountant ko. Sabi ko, tita, tara bayad na tayo sa utang para ma-set aside ko na yung pera para sa surgery ni Alonzo dahil we had a good week. And then pagbukas ko, yan yung nakita ko. And then nagtatanso, tumawag kami sa BDO. Wala silang kwenta. Like, wala talaga. And then sinabi nila sa akin na hack daw ako dahil sa QR code. So what are you trying to say, BDO, that anyone, if you will sell like me as a business owner, sa lahat na may QR code, pwede sila ma-hack dahil sa QR code? Ano yung sistema na yun? Sobrang sakit lang kasi pinaghirapan ko yun. BDO naman! Anong klase? So anyone can just hack. And here is the funny part pa. Sinabi daw nila, nag-access daw ako ng link, nag-access ako ng BDO OTP. Paano? I was with Alonzo the whole afternoon. We were at Robinson's Antipolo. We were riding the train. We were at Tom's World. I didn't even use my phone. The transaction happened at 12:59 p.m. I did not receive any OTP. And here's the worst part. Ang isang online transaction, ang maximum lang yan is 50 to 100k pesos per day. Pero na-withdraw nila 184. Lahat yun para sa surgery ni Alonzo. Can you imagine 184,000 or rather 89, pa 200k na. 200k, one chance, like multiple transactions, hindi man lang nag-alert si BDO, wala man lang na stinop kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod. Ayan o, 12:59 today, I was with Alonzo. May proof ako, may videos ako na nasa train kami, sumasakay kami sa train around Robinson's Antipolo. And they told me that I accessed how. That's the worst part pa, 3 accounts nakuha nila. Paano, diba? My numbers are not linked or alam mo yun, di ko alam. Sobrang yung security ko, password ko, sobrang double check ko. Wala akong na-receive kahit anong OTP, not even an email, not even anything. Tapos sinabihan pa nila ako, yung customer service ng BDO, na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa BDO alert. Sa akin lang, ano ba, hindi ko naman tinitignan yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So may nagte-text man dyan. Bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually sa mga BDO alert, oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Can't you imagine? One day, anong klaseng security system meron kayo, BDO? One day, 189,000? Oh my God, pinaghirapan ko yun. Alonzo surgery is due this weekend. Di ko alam. And then they said 5 days pa daw maghihintay and there's no assurance daw dahil nga OTP required. Eh, wala nga ako na-receive na OTP. Obviously naman eh.
Paano ko gagawin yun? Diba? Wala nga ako kanina. Nasa kay Zoe ako. Ang sakit lang. Can you imagine? Yan lang pera ko. Yan na lang. I don't know. Like, yan na lang pera ko. Sakit. Si Alonso pa. I know I have to move forward and fight. Pero alam mo yung inisip mo na parang paano na bukas? Paano na to? Paano na... I'm due to buy Alonso's milk medicines tomorrow. May therapy siya sa Wednesday. Ganun to find out 98 pesos lang meron ka. Tapos yung inipo mo pang surgery ni Zoe for months, it's all gone. Tapos yung babayaran mo pa sa tahian, yung pinaghirapan mong live selling for weeks, it's all gone. BDO, ayusin nyo naman yung sistema nyo. How will you allow multiple transaction in one afternoon, even few minutes nga lang? 189,000 just like that? I'm gonna fight for this. I will actually go to Bangko Sentral. Gagawin ko lahat. Kasi mismo yung customer service nagsabi sa amin ng BDO na hack ako dahil sa QR code sa pagbayad ng customer. So, paano na lahat? Paano na lahat ng businesses ngayon if they have that social engineering thing to hack on a QR code? Hindi lahat ma-hack na? Hindi man lang, wala man lang transaction or alert or a system wherein to stop that type of hacking? Ang BS naman ng sistema niyo. I wanna move forward. I wanna do, but I can't calm down. Kanina pala ako sasabihan to create a statement, pero hindi ko magawa. Nanginigig ako kanina ba? Pinaghirapan ko yung pera na yun. Hindi ko alam. Sana video, please do tag video. Ewan ko video, gawin nyo ng paraan. Bilang isang OFW or Overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay sobrang nakakatakot ang mga balitang ganito or nararanasan ng mga kababayan natin na parang naging trademark na ng BDO na kapag may account ka sa kanila, ay baka or nakakatakot na baka malimas ang pera natin. Sana na lang ay mabalik ang pera ni kabayan. Kagaya din sa isang kababayan natin Pilipinas sa Pilipinas na kung hindi pa nag-viral, ay hindi may babalik o hindi babalik ng BDO ang pera niya. BDO unauthorized transaction na nag-viral a few days ago. Gusto ko lang pong ipaalam sa mga tao na nakasubaybay dito na naibalik na po yung pera ko. At para naman po sa mga hindi nakakaalam, ikwento ko na din ng konti na noong July 28 nga po, nagkaroon ng 6 na unauthorized transaction sa debit card ko with Cebu Pacific. So, ibig sabihin, nagamit yung card ko na naibook sa Cebu Pacific nang wala akong kamalay-malay. Natutulog ako nun eh. Pagising ko, nawawalan na ako ng almost 70K. So, syempre, tumawag agad ako sa hotline para mapablock yung card at baka maubos na nga yung laman ng account ko. Pero kinabukasan, nagpunta pa rin ako sa branch para isurrender yung card at para mapalitan and ma-dispute na rin tuloy. Ang sabi ng fraud management, maghintay lang daw ako ng 15 days para imbestigahan nila kung ano yung nangyari. Inabot ng August 22, wala pa ding update si BDO. No email, no text messages, no calls. So pumunta na ulit ako sa branch para humingi ng update. Humingi ng tulong para makakonect ulit sa fraud management kasi ito na-try kong mag-dial dito sa aming landline. Hindi ako makakonect, ang hirap makakonect sa fraud management. So ayun, sumagot. Doon nila sinabi sa akin na hindi ko daw mababawi yung pera ko kasi valid daw yung transaction. Ang tanong ko, bakit paano pong naging valid? Eh hindi naman po ako naka-receive ng OTP. Ang sagot lang nila sa akin, hindi na po namin kayo masasagot dyan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-email na lang po kayo dito. So may binigay sa aking email address. Nag-email naman ako. At walang sumasagot. Wala din text, wala din call, ganun-ganun na lang yun. So syempre, 70K yun, papabayaan na lang ba natin? Inilaban ko. Ang naisip kong paraan is, i-post na lang sa social media. Total siguro may karapatan naman ako kasi ako yung nawalan. Nawalan ako eh. Hindi ko naman nakalain na yung post is mag-viral siya ng mahigit sa 50 million views. Ang daming nakarelate na nawala ng pera. Ang dami. So, doon napansin. Unang kumontak sa akin ay si Cebu Pacific. Nag-explain sila na wala daw silang nare-receive na ganung amount galing doon sa bank account ko. Kinabukasan, si BDO naman yung tumawag sa akin. Nireport ko din na habang kausap ko nga sila na wala daw na-receive si Cebu Pacific na ganung amount. So, saan ka ako napunta yung pera ko?
Hindi na nila ako masagot doon. Pero ang sabi nila is, magre-reinvestigate nga daw sila. Hindi rin nagtagal, kinabukasan, kumontak ulit sa akin si BDO at sinabi nga na mababalik na nga daw yung pera ko dahil nabawi na daw nila kay Cebu Pacific. So hindi ko na alam kung anong totoo. Ang sa akin na lang is, thank you kasi mababawi o mababalik yung pera ko. Hindi nga lang natin alam kung sino nagsasabi sa kanila na totoo. August 27, ngayong araw, na-receive ko yung exact amount ng nawala sa akin. Binalik na siya ni BDO, na galing daw kay Cebu Pacific. Hindi ko na nga rin inakala na mababalik pa yung pera ko. Kaya naisip ko na lang na itulong. Naisip ko lang kung saan dapat. Sana din po yung mga ibang nawawalan ng pera, magawan din po ng paraan na ma-reinvestigate at maibalik pa sa kanila dahil hindi po ganun kadali mag-ipon ng pera. Pinaghihirapan po nila yan. Pinagtatrabahuhan, pinagpupuyatan. Paalaala na lang din po na mag-iingat po tayo. Grabe na po yung mga galing ng mga hacker at mga scammer ngayon. Nag-upgrade na sila. Nakukuha na nila yung mga pera natin na walang OTP approval. Again, para sa mga may online banking, kahit na anong bangko pa yan, dapat palagi tayong mag-iingat. Lagi nating ilalak yung card natin kung hindi naman palaging ginagamit. Yun lang po. Case closed. Kaya guys, ang ginagawa ko ay diversified talaga ang pera ko. Hindi ko lang basta nilalagay sa bangko, binibili ko ng mga gold, nilalagay ko sa MP2 at binibili ko ng properties at sa mga mutual funds. Dahil guys, nakakatakot na ilagay mo ang lahat ng pera mo sa bangko na baka sa isang iglap ay bigla na lang mawala.